relyenong bangus, tortang alimango, crispy pata, lumpiang sariwa, mutya ng Cavite. Ilan lamang yan sa masasarap na putaheng matitikman dito sa Josephine Restaurant. Isa sa pinakamatandang restaurant hindi lamang sa Kawit, Cavite, kundi maging sa buong bansa. Sinasabing the original home of fresh seafoods, ang Josephine Restaurant ay kilala sa kanyang finest Philippine cuisine at masasarap na putahe na minana pa natin sa kusina ng ating mga lola noon. Sinong mag-aakalang ang malawak na fish pond na ito noon ay isa na ngayong malaki at kilalang restaurant? Kwento niyo naman po sa akin, how did Josephine Restaurant started? Okay. Ang masasabi ko is that si Alfonso Saraiva, the founder of Josephine Restaurant, started everything kasi siya ang type na seryoso sa ganyang pagiging padre de pamilya. Okay. So after the war, he was politically, he held a political position. He was the acting deputy governor. But after that, he realized that he had to feed a family of 9 children. No? So he took his role seriously as padre de pamilya. Kaya nakaisip siya na kailangan mas higit pa ang gawin niya para mapakain niya lahat at mapag-aral lahat ng anak. Nung time na yon, nangingisda lang sila dito sa palaisdaan namin. So no? itong buong place na to ay palaisdaan. Yan. Tapos nalaman niya na binebenta ng kanyang tiya yung palaisdaan. Naisip niya, pwede ako magnegosyo gamit tong palaisdaan. So nakipag-usap siya sa kanyang auntie kung pwedeng sa kanya na lang ibenta. So nung pumayag yung auntie niya, ang ginawa niya, nag-loan siya ay para tambakan yung palaisdaan. Bakit po niya gustong tambakan? Ang nasa isip niya, real estate, no, subdivision. So, tinambakan. Tapos, habang nandyan sila, ang kanilang pagkain ng construction workers at ng engineer, doon kinukuha sa palaisdaan, nangingisda. Tapos, ipapaluto sa kanyang misis. Sa lola ko, si Josephine. Okay. Named after her ang restaurant. Yes. Okay. So, lulutuin niya yung nahuli sa palaisdaan, tapos magluluto pa siya ng sinampalukang manok. Tapos yung mga manggagawa, talagang sarap na sarap sa kinakain nila. Sabi nila, Ponso, siguro mabuti pa, magtayo ka na lang dyan ng kainan. Dadayuhin pa kayo. Sabi gano'n ng kanyang architect or engineer. So, kinonsider niya yon. Tapos, nagsimula sa isang kubo. No? Kasi dito lahat panay subdivision. So, meron siyang area dito na tinambakan. Tapos, doon niya linagyan ng maliit na kubo. So, nagsimula yan panay mga prito-prito, ihaw-ihaw, tilapia, no? Tapos, sabi niya, ipapangalan niya sa kanyang may bahay, si Josephine. Nag-click kasi marami sa mga taga-Cavite gusto nila talaga ng ambiance, yung bang sariwang hangin, tapos nagkakamay ka, kumakain ka, di ba? So yung mother ko, panganay na anak, pinuntahan niya sa Maynila para iuwi ng Cavite. At sabi, Anita, mother ko, ikaw ang mga siwa ng ating negosyo kasi sanay ka sa negosyo. So, si Lola Josie, siya ang nagtitrain ng kitchen staff sa cooking. Ang mother ko, bahala sa operations management ng pagpapatakbo ng restaurant. Kilala siya sa pangalang Anita Masakayan, syempre married na Masakayan. So, siya ang kauna-unahang manager ng original Josephine Restaurant. That was 1966. Wow, ang tagal na. Tapos, nagustuhan ng maraming tao na taga Maynila, dinadayo pa. No, sabi nga at saka may mga pictures ang mother ko. Lahat ng mga high society figures, nagpupunta dito dito nagmi-meet kasi talagang sariwa ang pagkain. Ang kanilang 9 na anak ang naging katuwang ng mag-asawa sa pagtataguyod at pagpapalago ng dati ay maliit lamang na kainan. Mula sa pagluluto, sa pag-aasikaso ng mga kumakain, hanggang sa pag-iisip ng pamamaraan upang higit pang masiyahan ang lumalagong bilang ng customer ng Josephine Restaurant. Ang isa sa pinagmamalaki ng Josephine ay ang mutya ng Cavite na ihahain sa atin ngayon. Dati, Faye, ang signature soup ng Josephine Restaurant
was sinampalukang manok. Yes, opo. And then afterwards, Seafood pa, Yes. seafood soup pala we now have the talaga. Mutiang Cavite. Very special nga ito. Tara, tikman natin at alamin natin kung anong meron sa soup na ito. Ang sarap ng mutya ng Cavite. Kaya pala binabalik-balikan ng putahing ito ng mga customer ng Josephine. Sarap. Inaalagaan talaga namin because that's our signature soup. We make sure that the people who come here just to taste it really get what they expect. Pinarangalan ng Department of Tourism bilang Kalakbay Awardee for Restaurant of the Year. Ang Josephine ay patuloy sa pagsaserbisyo sa kanilang mga customer. Pag sinabing Kawit Cavite, Aguinaldo Shrine. Mhm. Nung nagkaroon ng Josephine Restaurant, in tandem na sila. Yes. So yung mga pumupunta dito, make a point of going to Aguinaldo Shrine and vice versa. So double purpose na ang bisita nila Oo. sa Kawit. So parang hand in hand yung kasaysayan na Yes, nila. because they have a place to stay na and relax. Yes, oo. That's it lang. Thank you very So, much. invite you Yes. all again to dine here and taste our new recipes also. No? Even some of the dishes that he introduced makes use of all the seafoods cooked in a different manner. So, siya ang flag bearer namin. That's why we have Josephine Tagaytay being visited by a lot of local and foreign tourists. Kami naman, we serve as tagapagpaalala of where it all began. Yeah. Sabi nga ng mga nakasaksi sa paglago at paglaki ng restaurant na ito, Josephine Restaurant shares a colorful heritage. Kung saan ito nagsimula? Dito sa historic town of Kawit, Cavite. Hindi lang masasarap na putahe ang pinananatili at ini-improve ng Josephine para sa kanilang mga customers. Pinag-isipan din nila kung ano pa ang pwede pang maipagkaloob sa mga taong papasyal dito sa Kawit, Cavite. Taong 1967, nang idagdag ng Josephine sa kanyang bakuran ng isang resort. Naisip ng mga nangangasiwa ng restaurant na upang maging sulit naman ang pagbiyahe ng mga customer papuntang Kawit, Cavite, lalo na yung galing pa sa Maynila at karatig na probinsya, ay nagpatayo sila ng resort bilang karagdagang form of recreation. Actually, Josephine Resort ito, ginawa lang, dinagdag namin yung water camp nung na-renovate namin itong resort nung year 2000 or 1999. Nag-exist na ito mga 1964 pa eh. Apo. Panangalan to sa lola namin, yung Josephine. Opo. Yung Josephine Restaurant din. Opo. Noon, ano pa yan, puro mga beach ang mga pinupuntahan ng tao dito sa Cavite. So, ang ginawa nung mister niya, ni Lolo Ponso, mabago naman tayo. Naglagay siya ng inland na resort, hindi yung sa along the beach. No? So, ito nga yung Josephine Resort. And then, the family decided to renovate it in 1999. So, ito na nga yung mga amenities na makikita nyo. Nadagdagan na siya. Nadagdagan siya, nadagdagan ng mga hotel rooms and ng mga villas. And then, yun, may 4 na swimming pools kami na integrated to one system. Mula noon ay naging paborito na itong pasyalan ng mga pamilya, ng mga school excursions, company outings, at family vacations. Nadayo na kami Iba-iba. ng mga Manila, Quezon City, meron pa nga dyan, taga Isabela. Maniwala kami, nagpunta sa amin na taga Bicol. Oh, Nag-overnight sila yung natulog sa bus. Yung ganun ba, no? Pagkatapos, pagdating dito, 4 o'clock, 6 o'clock in the morning, nag-swimming sila. Then pagdating ng 5 o'clock, uwi na uwi na sila. ulit. Oh, Aba, ganun. Nasa website kasi kami, nakita nila siguro. Opo. So, nagustuhan nila yung lugar.
Tinawag ng Josephine ang kanilang resort na Water Camp, karagdagang lugar pasyalan na maipagmamalaki ng bayan ng Kawit. The restaurant resort complex attracted local and foreign tourists as well as school children na matapos nilang mamasyal at mag-educational trip sa historical Aguinaldo Shrine ay mai-experience naman nila ang maglibang at magsaya kasama ang kanilang mga pamilya. Pagka-resort ang negosyo mo, kailangan panataliin mo maganda ang yung tubig. Opo. Palinis yung lugar. Mm. So, kasi public place yan, public swimming area. Mm. So, kahit pa paano, kung hindi maganda ang tubig mo, siyempre hindi pupuntahan ng tao. Opo. So kami, hindi namin tinitipid ang mga yung filter pumps namin. Opo. Actually, dagdag pa kami ng filter pumps para hindi mapanatili namin malinis ang tubig, malinaw. Mhm. And then second, we see to it na yung surrounding namin malinis din. No? Opo. Kung makikita mo, marami kang Opo. puno, Kita ko hindi ka nga. makikita. Saka hindi man, wala masyadong kalat-kalat sa Wala, paligid. yon. Tapos, thirdly, marami kaming lifeguard. Opo. Kasi ang aming swimming pool talaga pambata. Mhm. Pwede ka maglaro dun sa tinatawag namin interactive pool, ano? Mm. Na ang bata, makakatay, naglalaro sila. Naliligo. So, ang ibig namin gawin, very safe sa kanila at ang mga magulang, Mm. panatan silang makakapaligo rin. Ang kanila, alam nilang hindi, walang aksidente. Opo, opo. Kami ay environment friendly. Ibig sabihin, ayaw namin na may mga alak dito sa loob. Any form of alcoholic drinks, hindi namin pinapayagan makapasok sa loob. Kasi ang sa amin, kayo pumupunta rito para magsaya, hindi mag-inuman. Sa kasalukuyan, ang resort na ito ay patuloy sa pagkakaloob ng kasiyahan at kapahingahan. Hindi lamang sa mga mamamayan dito, kundi sa lahat ng mga nagnanais na makita ang maraming larawan ng bayan ng Kawit. Kapag nakakaranas tayo ng ganitong mga paglilibang, pagsasaya at kapahingahan, naaalala natin na tayo nga ay totoo nga palang malaya. Hindi nga ba't ang mga bagay na ito ay bahagi ng ating kalayaan? Malaya tayong magsalita, mag-isip at magpahayag. Kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa bayang ito ng Kawit. Ang Kawit ay larawan ngayon ng pagsulong at pag-unlad sa mabilis na takbo ng mundo. Ang mga dayuhang dumarayo ngayon sa bayang ito, hindi na mga mananakop na sisikil sa ating kalayaan, kundi mga turistang nais mamalas at mapagmasdan ang kagandahan at kasaysayan ng Kawit, Cavite.